Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 66, ang ikalawang kamatayan. Si Satanas ay tila paralisado habang nakikita niya ang kaluwalhatian at kadakilaan ni Kristo. Siya na dating nakatikip na cherubin ay naaalala kung saan siya nahulog. Isang nagniningning na serapin, anak ng umaga, paano nagbago, gaano kasiraan. Nakikita ni Satanas na ang kanyang voluntaryong paghihimagsik ay hindi naging angkop sa kanya para sa langit. Sinanay niya ang kanyang mga kapangyarihan sa pakikipagdigmo laban sa Diyos, ang kadalisayan, kapayapaan, at pagkakaisa ng langit ay magiging pinakamataas na pagpapahirap sa kanya. Ang kanyang mga akusasyon laban sa awa at katarungan ng Diyos ay natahimik na ngayon. Ang kadastaan na pinagsikapan niyang ibigay kay Jehovah ay buo sa kanyang sarili. At ngayon si Satanas ay yumuko at ipinagtapat ang katarungan ng kanyang hatol. Ang bawat tanong ng katotohanan at kamalian sa matagal ng kontrobersya ay ginawang malinaw. Ang katarungan ng Diyos ay ganap na napagtibay, bago malinaw na iniharap sa buong mundo ang dakilang sakripisyong ginawa ng Ama at ng Anak para sa tao. Dumating na ang oras na si Kristo ay sumasakop sa kanyang nararapat na posisyon, at niluluwalhati sa itaas ng mga pamunuan at mga kapangyarihan at bawat pangalan na pinangalanan. Sa kabila ng pagpilit kay Satanas na kilalanin ang katarungan ng Diyos, at yumukod sa kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo, ang kanyang pagkatao ay nananatiling hindi nagbabago. Ang espiritu ng paghihimagsik, tulad ng isang malakas na agos, ay muling sumambulat. Puno ng siklab ng galit, nagpasya siyang huwag magbunga ng malaking kontrobersya. Dumating na ang oras para sa isang huling desperadong pakikibaka laban sa hari ng langit. Siya ay sumugod sa gitna ng kanyang mga nasasakupan at nagsisikap na magbigay ng inspirasyon sa kanila sa kanyang sariling galit at pukawin sila sa agarang labanan. Ngunit sa lahat ng hindi mabilang na milyon-milyong naakit niya sa paghihimagsik, wala na ngayon ang kumikilala sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa wakas. Ang masasama ay puno ng kaparehong pagkamuhi sa Diyos na nagbibigay inspirasyon kay Satanas, ngunit nakikita nila na ang kanilang kaso ay walang pag-asa, na hindi sila maaaring manig laban kay Jehovah. Ang kanilang galit ay nag-alab laban kay Satanas at sa mga naging ahente niya sa panlilinlang. Sa matinding galit ng mga demonyo ay bumaling sila sa kanila, at may kasunod na eksena ng pandaigdigang alitan. Apoy mula sa langit. Pagkatapos ay natupad ang mga salita ng propeta, ang galit ng Panginoon ay nasa lahat ng mga bansa, at ang kanyang puot ay nasa lahat ng kanilang mga hukbo, kanyang lubos silang nilipol, kanyang ibinigay sila sa patayan. Isaias Kapitulo 34 versikulo 2. Sa masasama ay magpapaulan siya ng mga nagniningas na baga, apoy at asupra, at isang kakilakilabot na unos, ito ang magiging bahagi ng kanilang saro. Awit Kapitulo 11 versikulo 6, margin. Ang apoy ay bumaba mula sa Diyos mula sa langit. Nasira ang lupa. Inilabas ang mga sandata na nakatago sa kailaliman nito. Ang lumalamon na apoy ay sumabog mula sa bawat hikab na bangin. Ang mismong mga bato ay nasusunog. Dumating ang araw na magliliyab gaya ng hurno. Malakyas Kapitulo 4 versikulo 1. Ang mga elemento ay natutunaw sa matinding init. Ang lupa din at ang mga gawa na naruroon ay nasusunog. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 10. Ang apoy ng tupet ay inihanda para sa hari, ang pinuno ng paghihimagsik, ang bantenyon ay malalim at malaki, at ang hininga ng Panginoon, na parang batis ng asupra, ang nagpapaalab nito. Isaias Kapitulo 30 versikulo 33. Ang ibabaw ng lupa ay tila isang tunaw na masa, isang malawak at kumukulong lawan ng apoy. Ito ang panahon ng paghatol at kapahamakan sa mga taong di maka-Diyos, ang araw ng paghihiganti ng Panginoon, at ang taon ng pagganti para sa pakikipagtalo ng Sion. Isaias Kapitulo 34 versikulo 8. Ang masasama ay tumatanggap ng kanilang kabayaran sa lupa. Sila ay magiging dayami, at ang araw na dumarating ay susunugan sila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malakyas Kapitulo 4 versikulo 1. Ang ilan ay nawasak sa isang sandali, habang ang iba ay nagdurusa ng maraming araw. Lahat ay pinarurusahan ayon sa kanilang mga gawa. Ang mga kasalanan ng mga matuwid ay nailipat na kay Satanas, ang nagpasimula ng kasamaan, na dapat pasanin ang kanilang kaparusahan. Tingnan ang talababa P. 403.
Sa gayon siya ay pinahirapan, hindi lamang para sa kanyang sariling paghihimagsik, kundi para sa lahat ng mga kasalanan na naging dahilan upang gawin ng mga tao ng Diyos. Ang parusa sa kanya ay higit na mas malaki kaysa sa mga nalinlang niya. Matapos ang lahat ng namatay na nahulog sa pamamagitan ng kanyang mga panlilinlang, siya ay mabubuhay pa at magdusa. Sa naglilinis na apoy ang mas asama ay sa wakas ay nawasak, ugat at sanga, si Satanas ang ugat, ang kanyang mga tagasunod ang mga sanga. Ang katarungan ng Diyos ay nasisiyahan, at ang mga banal at ang lahat ng hukbo ng mga anghel ay nagsabi ng malakas na tinig, Amen. Habang ang lupa ay nababalot ng apoy ng paghihiganti ng Diyos, ang mga matuwid ay nananatili ng ligtas sa banal na lungsod. Sa mga may bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli, ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan. Apokalipsis Kapitulo 20 versikulo 6. Bagamat ang Diyos ay isang apoy na tumutupok sa mas asama, siya ay isang araw at isang kalasag sa kanyang bayan. Awit Kapitulo 84 versikulo 11. Dito nagtatapos ang Kabanata 66. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.